Kinsa sila atong ila-ilahon ug atong nasusihon. Kinsa siya, sila ang mga taong nandang nga mo serbisyo. Kinsa sila atong ila-ilahon ug atong nasusihon. Kinsa siya, sila ang mga taong nandang nga mo serbisyo. Kinsa sila atong ila-ilahon ug atong nasusihon. Kinsa siya, sila ang mga taong nandang nga mo serbisyo. Kinsa sila atong ila-ilahon ug atong nasusihon. Kinsa siya, sila ang mga taong nandang nga mo serbisyo. Kinsa siya, sila ang mga taong nandang nga mo serbisyo. Kinsa sila atong ila-ilahon ug atong nasusihon. Mga ka-RN, ang politika, labi na sa ato ang lugar naglangkob sa mga inila nga mga personalidad nga naikasing-kasing sa pagserbisyo sa katawhan. Usa na niana ang pamilya nga Marcaban nga diin dili na bag-o ug dugay na sa natad sa serbisyo labi na dinhi sa Barangay Tawagan Sur ug sa kinatibuk-an sa Dakbayan sa Pagadian. Ug ingon man sa ato ang lalawigan sa Zamboanga da Sur. Karong adlaw mga ka-RN, ato nga makauban ang usa sa mga haligi sa mga well-known public servants sa ato ang komunidad. Nahimo nga tingog og dangpanan dili lang sa ato ang mga kaigsuonang Muslim ug Christian apan lakip na sa mga nagkadaiyang sektor sa ato ang katilingban. Atong i-welcome karabuntaga ang atong guest para sa atong programa nga Waway Speaks Special Election Edition. Mga ka-RN, let us all welcome Sultan Mendato Teng Marcaban. Maayong adlaw, Sultan. Maayong adlaw. Okay, kumusta naman? Kumusta, Sultan? For how many years wala na kami nakakita sa imo ha? Kumusta naman ang ato ang amigo nga public servant sa atong Dakbayan? May ramampod unya tubang ta sa atong pamilya nga diin mauman gyud ang permanente o atong kauban sa atong panginabuhi. Okay, talking about your family, Sultan. So atong balik lang taon para sa atong makaigsuonan no nga labi na sa mga wala pa kaayo siguro nakaila kinsa si Sultan Teng Marcaban. Pwede nato hisgutan gamay imong personal background sa kadagtubo o sa imong pamilya o imong mga anak. Go ahead. Kining inyong igsoon si Mendato Teng Marcaban. Kini siya mapasigarbuhon ko musulti sa tanan. Duwa na ko'y kaulaw nga ako anak yun o usa ka mag-uuma. Nagdako ko nga nagtrabaho isip usa ka mag-uuma. Nga diin akong gipadako, akong gikuan ang akong mga anak. Nakapamilya ko, unya daghan ang musulti nga kung ikaw well off unya do na ka makaya nimo mudagan nimo nga asawa. Mao gina. Musulti gid ko sa katawhan nga ako bugtong asawa, wa ko'y laing pamilya ang akong asawa ra gyud. Si Annabel Arilia Marcaban ini siya. Nahatagan mi og tulo ka buok nga mga anak. Si Minabel Marcaban, si Min Marcaban ug ang akong junior Mendato A Marcaban ini siya. Kini nga akong mga anak tulo akong anak, duha ini ang cum laude. Wow. Duha ang iyang cum laude nga diin nagpuyo mi nga para lang pang eskwela kay di mangunta dato, di man ta anak og milyonaryo. Nidako na sila unya hantod nga nakahuman sila sa ilang pre-med nga duha ang cum laude ini niya. Ni So, padayon mga kurso ani nila, Sultan? Sige, kani imong mga anak. ang ilang mga anak ang pre-med nila. Tapos midritso sila o miadto sa kurso nga ilang gusto yun
nga ilang ipangayo nga kung kami mo taas ang mo excel sila sa ilang edukasyon mo dito mi og mukuha mi og medicine sa Okay. pirmirong pagpangayo nila sa ako halos dili ko katingot tungod kay kabaluta nga ingon anak kadako ini siya Galastuhon. Pinaagi sa ilang paghangyo o niya gikuyugan pod gihangyo na ko nila nga tabang mo nga para makaeskwela mo og medicine. So ang akong tulo duha na ni ang medisina gyud ni siya. Bago lang ko gikan sa Manila, mi-attend ko sa induction of fellow katong akong babae. Ang iyang espesyalista OB-GYN tapos na human na po na niya ang yang suno. Tapos next year mo graduate na po sa yang suno pero ang yang OB-GYN fellow na gyud din siya. Dili lang basta na kuan fellow na gyud din siya. Sa pagkakaron na sila nang inabo isip usa ka normal nga tao nga diin ga serbisyo po sila sa katawan. So sila wala sila dire karon tuwa sa Wala tuwa sila sa mga tuwa sila sa Manila pero akong gihangyo sila nga panahon nga kinahanglan ako sila mubalik sila pero ang misanong nako ang usa nga lalaki siya nga ako'y imo driver ini pa kini aron matabangan ka sa imong matabangan ko ni ang duha puro do na may trabaho dito sa Manila ako lang pasagdan og sa ilo. Okay, ato balik lang taon Sultan ang kaning panahon nga nagpa-eskwela ka gisgutan nimo kaganiha nga medyo sa imong paminaw medyo magastos no ang kining pagpa-eskwela og medisina. That's to So kumusta ang imong kaning pagkuan nila pagpaningkamot pud usab nimo isip amahan kay ikaw mag-provider sa tanan. Ang akong asawa retired manager siya sa Upslay. Di nato kalimod nga naa siya kwarta. Di nato kalimod nga siya pwede siya nga mulon. Ang wala ragon na mo maintrahe sa loan. Puro loan na lang. Puro loan na. Ang tanan nga pwede mga pamaagi nga diin gihatag na ko sa mga anak. Base maguna-una magud to magkaigsuuna kini mga dato wa gani siguro kasuway utang pero wa sila kabalo nga puro loan na lang dai wala. Puro loan na lang. Oo. Plus ako dapod nga utang kabubuton nga di na to kalimod nga ang akong igsuon si Lit Sultan iyang mga anak mga bata ba kung ma-short na gyud ta niya pwede ta mo hulam kay basakan man nato da pwede ta mo hulam sa ilaha nga bayranti ka inig harvest kana lang ang kuan tuyok lang ko dili ra gud ta garboso sa matag pamilya mo ray magtinabangay. So kumusta po ang ilang pagpaningkamot baylo sa imuha pod karon nga isip grabe imong pag-provide silang paginahanglan nakita ba usab nimo sila nga sila pod dasig silang pag-eskwela? Sa ebidensya lang daan sa ilang pre-med duha gud ang mi cum laude wa ko rason ba nga nganong dili na ko lang suportaan unya nakita nako sa ilang medisina na siya swerte man gud ko nga ginikanan para sa akong mga anak sa duha ka laki nako. Di sila manigarilyo, dili sila mo inom, muli ra siya gikan sa eskwelahan. Wa man ako ni pero gusto lang tungod kay gusto man gyud nato ni may balon kinsa gyud sa Mindato. Kana ang akong kinabuhi. Ang amo rang bisyo tanan, kaon ra gyud. Kaon ra gyud. So in short, kung nakita nila sa imuha mao sa bilang gihimo. Mao pod ang kanila. That is why maayo ang pagmatuto sa ihang mga anak. And congratulations being a good parent at the same time ang sa accomplishment sa mga anak, accomplishment usab sa mga ginikanan. Way labaw nga nalipay kung adunay accomplishment atong mga anak ang ginikanan gyud. Tinuod. Sultan, salamat sa imong pagpahibaw sa itong mga kaigsunan regarding sa background sa imong pamilya. Usa na sa mga gitawag nato og kanang tinubdan nga usa sa mga pangitaon sa mga tawo nga kinsa man gyud niadto ang butaran pag-abot sa eleksyon maabot. So una ni ana gikan sa tugkaran, maayo ang pagdumala. Okay, Sultan, moving forward, balik lang tawo na to gamay sa mga miabging panahon sa pagsugod gyud niyo sa pagserbisyo sa Katilingban. Kung nakahinumdum ka unsang mga butanga ang una nimo gihimo nga musod mo sa public service? Una sa tanan, kalit man to nga nawala nga kong igsuon si Lit Sultan Abdul Marcaban. Kalit ra gyud kay to nahitabo. So na ako ka serbisyo sa Labangan, unya pugos ko nga may balik sa Tawagan Sur nga diin among nagkaistorya mi sa pamilya ni Sultan na buhi pa man to si Haji Minde. Akong istorya na akong pamilya nga unsay plano nato. May sulti si mama ni Kapitan yan nga kuha ang tawagan.
ting kay para makuha nimo og unsa gyud. Ipadayon nimo ang unsay nasugdan sa imong kuya. So di ako nagsugod nga diin akong ipadayon unsa ni siya. Pagkalingkod nako sa kapitan, dinhi sa Tawagan Sur, mura og makasulti kung gidawat ko sa katawhan tungod kay 3 terms ko nga unopposed ko nga punong barangay. Tinuod. So inguna na ang akong gipadagan. Unsa man pud ning ang amo din hinasugdan dinhi sa Barangay Tawagan Sur, 7 man, di ba? 7 man ang kagawad. Among gipaningkamutan nga ang mudagan sa Muslim 3 lang para dili na to mapildi. Tapos ang mga Christian, 4 ang midagan. Yan yun na bunga. Giselect na mo sa prominent family dinhi sa Tawagan nga kamulay mo mudagan na siya. Tapos akong treasurer, akong gikuha gyapon ang treasurer ni Sultan nga diin usa ka Christian, ang akong sekretary usa ka Muslim. So balanse ang among pagdagan ini siya dinhi sa gipadagan na mo ang gobyerno dinhi sa Barangay Tawagan Sur. Sa balanse gyud nga kung mahimo way kahiubos nga walay mapildi. Gawas og pero wa na ko pugni ang tanan nga mudagan para sa imuha basta kay balok ang wa pa gyud nahitabo In short, Sultan, na ningsuod ka diretso Barangay Kapitan Largo. Pagkawala ni Sultan, pagkawala ni Sultan by succession to yan ko na milingkod ko isip usa ka ibakante man ang usa ka posisyon. Ako milingkod og usa ka kagawad. Okay. How many years na imong kagawad sa? Murag dali ra mo to murag 2 years kapit na milingkod ko isip usa ka kagawad. Pero akong gigunitan ang Tawagan Sur, pero akong gikuha ang akong gihangyo sila nga ako'y gunit sa peace and order, ako'y gunit sa mga tanan mga bukat nga mga komite. Akong gikuha, akong gipangayo sa ilaha. Kaya itong panahon naman gud, lisod kayo among pagbarog. Tungod kay dili ba maayo ang pagkamatay sa akong igsuon. Alitra kayo. But in short, wa kay kaingon ka kapangandam nga ikaw na dayon ang mupuli. Wala ko kapangandaman. So sige mo nimo pagsugod. Akong istorya ng tanan. Okay. Akong istorya ng bisaran ako ang katawan sa Tawagan Sur nga ako'y mupuli kang Sultan. O unsay iyang nasugdan, akong ipadayon. O wala mo ni usa na ka termino. Kung pananglitan dili mao, ako'y mo resign, ako'y mo step down para ipadayon na to ang pagpuyo din sa Barangay Tawagan Sur. But ang nindot maayo ang pagdawat nila sa imuha. Kay nakahuman man ko 3 ka termino nga unopposed ko, wala ko way miatbang nako din ma-Muslim o Christian. Kay kung atong hunahunaon, mas daghan man ang Christian dinhi sa Barangay Tawagan Sur. Pila ka percent ang Christian kay ka? Mura og naala 60% ang Christian. Okay. Tapos 40 murag duwa gani ka the maximum is 40% ang mga Muslim nga nagpuyo sa Barangay Tawagan Sur. Pero nindot kayo kay kung atong tan-awon dinhi sa Barangay Tawagan Sur sa Muslim. Sa Christian halos way panimalay nga dili mi magkumpare. Sa before ko mahimo kay katong sa una si Sultan kada na may kaslon o bunyag tamang good mi ana na siya kay ingon ana ka suod mi dinhi sa Barangay Tawagan Sur. Mao gyud barang dali ang pagdawat sa mga katawhan sa imuha. Sa ako lang dali ra kayo. Dako usab kay pagsalig labi na sa gibilin sa imuha nga pamunuan. Dako kayo ang akong gipasalamatan sa katawan sa Tawagan nga mibiya ko nga ang ilang pagsalig nako. After ko mihawa kay nakadto man ko sa syudad, si Kapitan Yenyan ang ni dawat mao ra gyapon ang amo. Way mo giutro nga pattern nga mo mihimo mi og lain nga panggobyerno ba. Amo gyud nang gilabay ngadto sa katawan. Atong balikan unsay mga legasiya nga nahabilin nimo sa imong pagdumala niadto mga panahon. 3 straight terms. Why ni kontra gumikan kay maayo imuhang pagdumala sa barangay pero kay bawgi kog naagid kay gibilin nga legasiya diri sa barangay unsay imong mahimong unsa kini? Usa ini niya sa paglingkod nako kas-an nagfiesta kay dili man ko sitter point ato sa mga katawanan niya. Pag fiesta pag-attend ako sa katawhan sa simbahan ba. Nakita nako nga ang tao sa simbahan puro mga bata. Okay. Ang mga inahan og tatay wala man po kay mura mas ka prepare man sa una manggod mura og
apil man gyud kining sabong-sabong ana na siya Ito ada kanang sabungan. sa sabungan. Ako gingnan sila nga mispit ko sa simbahan. Katapusan na ni nga mingaw. Mm. Sa sunod ini Father, di ko mo hatag sa ilaha og barangay clearance. Mm. Hantod nga wala dili ka mo countersign sa ako adin kay di ko mo pirma. Mm. So diha mi nagsugod Kana. nga doon na linkage ang barangay kay makita man nato ang separation district and church. Yes. Oh. Pero ako gipilit. Mm. Akong gipilit nga para amugiya manggod Tinod. ang Christian ini saya. So ingon ang pare. Was that in your first term, Sultan? Kadang imong gi-implementar first term, okay. Ingon ana siya ang nahitabo. Mm. Tapos katong uban nga tapulan nga di gyud mo apel og pahina. Akong gingnan siya nga do na gani mahitabo sa imo ay duol na ko ha kay gyud tatabangan. Kumpare ra bata, Dalabahad ni. kumpare ra bata mingon sila nga dili na nako nabuhaton. Dili man daw sila okay daw sa kuan kining puro president akong giingon ay ako apila. Kay ang akong pagtanaw sa inyo puro man mo nako mga anak. So mudagan ta dinhi og sakto kayo nga pamunuan ni siya. So in short nisunod sila sa imong mga hangyo. Yes. Dala hangyo mo nagtawag holistic nga approach ang imong gihimo sa mga katawhan. Ana na siya akong gihangyo gid sila nga ingon. Sa pagsugod ba Sultan wa kay gibati og kanang medyo kalisod sa pagdumala sa kasi siyempre magsugod pa mo kag ilaylahon nimo sa klase mga tao o sa imong himuon nga kayuhan para sa barangay nga nag-implementar nimo sa programa musunod ba ang imong mga katawhan? Pero honestly, ang akong gikalisuran yun, ang pagsunod sa mga pamalaod o reglamento sa akong nawalang igsoon. Tungod kay siya man gud among tinahod tanan. Pagkawala niya, ako'y mupuli nga gusto na ko sundon ang iyaha nga mga reglamento. So, dako kayong murag ga-question ako sa kami manag ig-agaw mura og na ako sa kuan ba dili ko sa top of the line nga para sa edad na ako pa sa kuan sa middle ini niya dakan ang uban ako nga mga parente nga nganong ikaw man kami di ay en ko nga pasagdi lang ko ninyo one term kay gusto na ko ibalik ang tanan nga og unsay gibiyaan pero dili na ko kalikayan nga tungan sa gabi muhilak ko ba kay tungod kay dunay problema mabutang ko sa una nga kung buhi pa lang unta ka kang igsuon dili ako'y muako ini na ako'y igsuon nga mura og well off tanan problema why question kaya gyud din siya by financial naa sa may way aniha ang respeto na saya nganong ako may nabutang ini ni mura nahimo siyang challenge sa imong karon kato siya ang nahitabo ini siya dakhan kayo ang akong nabutang sa akong abaga nga diin akong gipas-an ang iya nga mga obligasyon kay ang leader man gud dakhan kayong obligasyon siya ang akong igsuon si Lit Sultan iyang yatiman ang among simbahan, iyang yatiman ang among mosque ug ang tanan nga activity dili lang sa panggobyerno ini siya naa pa gyud sa mga Muslim niya dapat niya ipadayon ini saya so hasta gani pagpakaon gani sa magpuasa iya pa gyud siya nga paghapon yang pakanon ang tanan nga mga tao dinhi sa barangay Tawagon sa nga mga Muslim tapos yang gipadagan pud ang madrasa nga way tuition fee ang mga estudyante. So kana ang akong gipas-an kalit kayo nga akong gibutang sa akong baga nga para dili mi makawatak-watak ini niya. Naluoy sa ako si Allah nga ako ra yung nakaya ang tanan nga responsibilidad sa akong isuon nga diin akong gipugos nga akong pasanon para sa kakayohan sa katawan sa barangay Tawagan. Mo siguro na gitawag og sakripisyo para papadayon sa legasiya nga gibilin pero sa imong gikayo kay grabe bugat ang pagpas-an sa imo kinsay mga tao ang nahimo nimong dangpanan ang imong murag gitawag na tuog kanang imong gibong maadtuan panahon nga medyo lisod jud ka. Pero meron gyud akong pamilya. Okay. Kay kinahanglan sabtong ko nila sa oras o niya sa financial. Ikaduha gyud din siya hapit sila magtupong ang pamilya ni sa akong igsoon. Buhi pa ato si ate Mindy nga diin nangayo ko suporta. Di biyan ako ni kaya og dili ko niya suportahan. Unya hasta pod ni ang iyang mga anak naa sa ako labi na si Kapitan Marianet Marcaban siya. Nahinumdum ko kani adto Sultan na hisgutan nga
sa pagkawa ni anhing sultan ngano dong dili si Madam Minde ang kanang Dipuli. Dili siya. Dili Kay siya, okay. naa naman to sa gibati, Okay. pero wala man po kumupugos kay iya man nga dili ko ikaw lang tinala lang ko sa imong luyo. Kumusta pagdawat sa imong pare, sa imong partner? Kining responsibilidad nga imong gipas-an. Kay usama gyud na sa permero di yun na to malikayan nga magpanuko, pero iko wa may lain sa atong pamilya, wa may lain. Gagmay pa man na siya, mga bata pa man ang mga anak ni Sultan, ako'y mo pasanan na siya. Nangayo lang ko one term kung pananglitan dili na to makaya, mo bakit ta. Paghuman sa imong first term, kay naabantihan mi gidto sa second term. Unsay may gihawiran nga karon nga ni mo Sultan nga ang mga tao nga nagpabilin gihapon sa imo nagsuporta. Wa sila makita nga akong diferensya. Wa sila makita, permanente man ako gi-assess man ini siya kay ang akong pagdumala manggod more on consultation. Okay. More on consultation. Unya naana po sa ko ang first kagawad si Marianet. Unya ako'y kapitan, si kagawad niya. Permanente man na siya mo number 1 na siya. So doon nagyo ko'y back up. Nagyo ko'y back up ana na siya kung dunay mga himuunon na siya gyud permanente masuguan. Permanente masuguan nga buhatan ni. Di siya katuuna di siya pwede mo balibad na ko tungod kay ako'y kapitan. Dili po siya pwede nga mo balibad ni sa ako Ako may uyuan. Kana. Ako may uyuan. Wala sa choice. Wala sa choice. Naapod diyang mga igsoon nga mga laki si Oliver. Naa si GR. Naa. So motoy akong mga permero nga masuguan gyud na siya. Okay, mo nang di na ikatingala nga grabe nakahanas karon si Kapitan ganyan. Kay susugod pa lang daan wala ba say choice. Ikaw siya maghimuhang kadangpan kaduna. Mas una pa siya naabot sa ko asa city tungod kay siya nahimo siyang iski federated nga nahimong ex officio nga iski chairman na siya. Yes, good ka regarding sa city. Unya tinuod mga ka-RN mo balik ta no para sa ato ang pagbalik lantaw ming serbisyo si Sultan Teng Marcaban sa ato ang City Council. So for sure di gyud malimot ang tanan kay usa sa mga di gyud nako malimtan ako mismo personally kay naa naman ko sa natad sa trabaho sa media. Kini ra gyud siguro say konsehal nga wa gyud bisag isa ka session nga absent. Yes. Perfect attendance kumbaga. Unya atong hisgutan tiud mga ka-RN sa pagbalik sa atong Waway Speak Special Election Edition. Stand by. And we're back mga ka-RN din higihapon sa Waway Speaks, ang pinakaudang nga podcast diri sa Dakbayan sa Pagadian. Of course, live simulcast usab kita nga madungog sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. Of course, amo po nga giampo karon hopefully nga makuha na to karon tuiga ang ato ang nomination. Sultan nami tulo ka nomination for this year para sa Radio Excellence Awards sa Manila Broadcasting Company ho. Ang 91.9 radyo natin FM of more than 100 station usa tas mga na-nominate nga best station. So ampuan na mo hopefully karong December na bakay maayong balita ug sa bakaha. But whatever it is, sa tanan nga nag-nominate, dako na mong pagpasalamat. Dako na po na mong garbo nga ma-nominate isip pa usa sa mga best stations diri sa kinatibuk-an sa Pilipinas. And at the same time, kita po personally na nominate usab as best newscaster o best field reporter. Kung unsa man ganay mamahimong resulta, mapasalamato nami nga na-nominate mi sa kinatibuk-an sa Manila Broadcasting Company. Well, padayon ta mga kaigsuunan. Of course, kauban gyapon nato atong guest si Sultan Teng Marcaban. Og lami kaayo gisgutan namo kaganiha ang regarding sa iyang personal nga background. At the same time, lami po ang iyang pagdumala sa barangay. Karon mo abante ta sa pagdumala ni Sultan diri sa ato ang City Council. Usa siya sa mga matawag nato nga pinaka na-appeal sa batch sa mga pinakadaghan nga mga nahimo sa konseho sa siyudad sa Pagadian. Ato pwede to mabalik lang tawo Sultan, when was the first sa imong paglingkod sa City Council sa tong tuiga? 2016 to 2019 siguro man to. Mga kabatch nimo silang si Django Durano, okay. Jolo Dacal, among Vice Mayor ato niya si Vice Mayor Erneng Mundarte, tapos sa to si Yokogo,
Si Bahamonde ata. Si Bahamonde. Okay. Kuyog niya to niya. Sultan, sa inyong panahon, diha na ko nakita nga kining ang inyong nga batch sa inyong nga council, daghan kaayong mga nahimo nga mga mihuras. Doon na ba kay nahimduman ilawom sa imong unsay mga committee nga imong gihawiran ni atong panahon? Ako ang Committee on Education. Okay. Sa problema sa Committee on Education, mapasigarbohon ko musulti nga why nahimo nga problema nga wala mahatagi o solusyon. Usa na ini niya ang mga eskwelahan walay title nga Okay. diin ato nini siyang request nga masorbe o niya hantod ang pagbawi pagani sa unang nag-donate o niya gusto bawion tungod kay dili daw mao atong nahatagan na siya og mga solusyon. Doon na pa yung mga uban nga mga eskwelahan nga giilisan og ngalan niya dito magyud na siya paluapon sa Manila. Akong giadto ni siya, akong Kaputi gilakaw. baday ana. Kanang usain niya dali ra man na kanang diya sa sentro sa Santiago Elementary School. Okay. Atong napailisan na siya o Guarlito E. Pulmones Elementary School ano na siya. Nga diin mo request man gyud ang nagdonar nga pangalan na sa kuha nga para na. So ingon na ang mga eskwela. Para maplastar lang ang mga papel. Maplastar niya. Kinahanglan og idalon dito nga dunay concurrence ng barangay official nga kini tugod sila atong napailisan og ngalan dito na sa Manila. Atong dito. Di banday lalim no? Dakang kayo. Daghang kuti. Daghang kuti ini siya. Imo ginang adon. Sultan, kabalo ko nga sa based on records ha, ang ikaw nga na membro sa council usa ka sa mga naka-perfect attendance ever gikan sa imong paglingkod. Unsa man mo to? Kanang kuan gyud mapasigar mo mulantaw ta ba mo ni wa man ko mag-expect nga ingon ato mahuman ako ang termino for one term nga ingon ato mahimong record nako. So ang ako lang ato niya kung wala ko sa field, wala ko mo bisita sa mga barangay, na ako sa opisina. Okay. Sa opisina ko from 8 to 12, tapos 1 to 5, nara ko dali na doon extension ini siya. Tungod kay atong gikon. Perfect attendance ini niya ang atong nahimo para diya sa konseho. Muna gikinahanglan nato karong panahon na kana bitaw by will ang tanan nimo nga oras nga gigugol dito sa pagserbisyo sa mga katawhan. Number 1 man gud importante kayo og sesyon nga maapilan. Kay diha man ta makapagawa sa ato ang mga tingog ug sa mga gikinahanglan labi na sa atong committee nga gihawiran. Okay, Sultan, na ba kay mga hinumduman nimo nga gi-author nga mga ordinansa or any nga mga resolution sa council? Sa akong paglingkod nga isip sa konsehal, gipaningkamutan o gihimo na kong obligasyon nga na ako permanente. Okay. Tungod kay sa record pod niya, I am the first elected Muslim city councilor sa siyudad sa Pagadian. Ako'y pirmirong Muslim. Ang akong igsuon si Lit Sultan, siya pod ang pirmero pod nga Muslim nga nahimo sa ex-officio. Yes. So ex-officio siya ay liga ng mga barangay, ako milingkod po ko isip usa ka elected ko nga kuan at large siya. Ako'y tapos si Marianet, siya po ang first nga Muslim nga SK Federated na siya. Ako ingon ana nga kung kuan nangutana ka og unsa ang atong mga ordinansa. Ako ang principal author sa kanang city ordinance na ginadili ang paggamit o cellophane. Oo, nahinumdum ko ana. Imuha dito Sultan. Yes, ako ang permero na. Pagkahuman submit na ko ana dito sa inare, nga ba kuan. Gi-refer na to dito sa committee. Kay kung ingon na dako para ilang istudyuhan na ini saya. So kato sa mga balaura kanang National Republic Act. Yes. Naman to siya. Tapos ang ato diya gihimuan nato na siya o city ordinance na siya. Sa pirmiro nga pag-approve ana niya suko kayo ang katawon sa Pagadian. Kasi nagsunod mi og usa ka inahan nga nasuko siya kay nabot-bot ang iya nga kuan. Iyang kumpra. So ingon ana niya sa ato niyang nangutanan siya sa ako, kinsa bago nining buutan nga tao niya kay nabut-but akong isda. Atong panahon hawag yun ko, muang ko.
awayong ko ana niya. So, yun ana ang Oo. tabo niya siya. Tapos doon natin ordinansa nga pag ila sa mga outstanding mga bata makapasar sila o kuan ilhon sa Pagadian City, ilhon sa Pagadian Acknowledge City. ang ilahang Oo, hatagan og gamayng kwarta Ay, o incentives. Incentives. Oo, Okay. niya ilhon siya sa mayor nga Mm. siya ni hatagin ni siya. So, kaduhan na to siya. Yes. Ato pong gihimo ang ordinansa nga kanang ilhon ang mga katawan o kanang kuan kanang hinadili ang pagsaba-saba diya sa siyudad sa Pagadian City. Oo, Ano kaya na? lingugog. Alingogo kanang mag-video kay unya Oh. maggawas ana niya ang atong prinsipyo way magbuot na to kay ato ning balay. So naatay ordinansa ana Okay. niya gihimo na sa inyong igsoon nga di kanhi nahimo siyang city councilor. Daghan atong nahimo So ini in short, siya. imo nahimo gyud pug kag lakip sa kini nga although sa Committee on Education man ka, pero kanang nga ordinansa usa na sa dakong tabang sa Committee on Peace and Order. Kay usa may makagubot kani ra magipog saba-saba sa ato ang syudad. Labi na mga bidyokihan mo mer ka sugod sa gubot. Naana siya na ordinansa na apil gani ang magparehistro gani og mga tao bisita gani sa barangay. Okay. Apil to siya nga nahimo Yung ng ordinansa. secondary nga sponsor ko atong ordinansa din sa Pagadian City nga dili ka pwede muadto ka sa barangay Nga di ka magpa kinahanglan magparehistro ka sa Magparehistro. barangay nga ikaw bisita ka diya in a certain period para og i-trace ni siya ato makita og asa kagapuyo ini Tinuod. niya. Mm. Dito nagsugod ang paghimo namo og ordinansa ato niya nga kinahanglan magparehistro ka kay ninumdum ka tong tulis gani sa bangko unya gapuyo siya sa usa sa barangay nato sa Pagadian nga layo-layo. Ang atong gimonitor atong panahon na ang mga stay kanang hotel niya mga lying in ana niya nga ato nang gihimuan nga asang barangay kinahanglan mo submit sila og mga papers para di matabangan nato ang Paglocate. mga pulis o nahitabo ni siya kinsa man ang gipuy-an ni mga tao dito na to siya natabangan ng mga pulis na diningon ana siya. That is why. So, mo kita mga significant nga mga lihok sa council nga dakong natabang para sa atong kaayuhan sa atong komunidad. So, Sultan, ni atong mga panahon na, I believe nga, murag ka mo nga batch ang sanay pinaka-aktibo, murag kasagaran daghan gid kanunay mga council members nga mo attend og session. Dili po tayo sa ingon kay kasagaran po karon mo absent ang isa, mga absent po ng uban. Grupo man to. Grupo man to, pero sa inyo nga bas grabe. Halos ka inaaman pug ko adto mga panahon na kay naga sani cover man pug ko sa session sa unang mga panahon. Kani sila nga batch mga ka-RN ang usa sa mga pinaka-aktibo og siguro pinakadaghan nga nahatag og mihuras nga kaayuhan para sa atong komunidad. Mo nay role sa ato ang mga lawmakers. So muna usa sa ato apod nga sumbanan puhon sa atong mga kaigsuonan labi na kay maabot naman pud ang piniliay natay mga daghang mga nanagan karon hopefully pareha ba sa inyong mga taras nga mga aktibo kay kanunay dili mga absent kana ganang mga pangitaon kay karong mga panahon na anyway niya itong mga panahon na Sultan kabalo ko nga syempre nagkataas na ang imong sa serbisyo giganahan na ka hanas na kay imong pagdumala do na ba kay hinumduman nga mga learnings mga nakuha nimo nga mga advice o siguro mga pagtulunan gikan ni anhi Sultan Abdul nga kani pod ang imong hapog nga gisunod. Kato man gud siya tao mura og tatas man gud to siya. Yes, oo. Ang mao gid gitudlo sa mga tanan nga dili ka mo tan-aw og unsa iyang tribo. Kinahanglan imo ginang paningkamutan nga dili mahimo nga ikaw babag sa ilang pagsinabtanan kundi ikaw ang mahimo nga ligong tulay para sa mga tao nga dili magkasinabtanay. Muslim to Muslim, Christian to Muslim, and others mga tribo nga diin. Ikaw ang mahimo nini siya. Kinahanglan ayaw o dili na ka makahatag sa imong isig ka tao. Ayaw kuha ang dili imuha kay doon ni tagiyahan na siya. Kana ang akong gikuha na siya. Murag na siya golden rule na siya. Ayaw buhata ang dili mo ganahan nga buhato sa imong ngadto sa imong isikat. Doon pa kayo hinumduman Sultan between Christian and Muslim nga murag ikaw ang nahimo nga tulay nga di mo gid malikayan nga
basta Muslim daw kuno Muslim pero Christian lahi pa nila ha. Nakasuway ka nga murag ikaw ang ga-mediate or ikaw ga Kay numdum mo sa nahitabo sa tulawas. Mhm. Katong usa ka naghinigugma ay Muslim ug Christian. Aha. Ang babae ato siya usa ka Christian Okay. o niyang Ang lalaki, lalaki. Muslim. Mhm. Sa diha nga miadto ang lalaki kuyog ang pipila sa iyang mga parente. Gipusil man sa ginikanan sa babae. Mhm. Mura Di namatay. kadawat Oh, naman. wa niya dawatay yang ipatay ini siya. Mhm. Kung wa ko masayop dugay-dugay naman gusto siya. Mhm. Tulo on the spot ato siya ang namatay. Mhm. So gipanikamutan natong panahon na kuyog ang pipila ka opisyales. Okay. Ang among Vice Mayor ato niya si Vice Mayor Erning Erning, Mulate. okay. So miadto mi sa tulawas gabi kayong tunga gabi. Mhm. Among gipanikamutan nga Settle. mahipo si pasurinder sa pulis. Mhm. Tapos sa mga Muslim, ako'y bahala dito nga. Kung Okay. giingnan sila nga, dili na ko mabalik ang kinabuhi sa inyong parente. Oh. Ang ako lang mahatag sa inyo ha, ang justice para sa inyong parente. Mhm. Muhatag mi o ayuda para sa hustisya para makuha ninyo ang hustisya para sa inyong parente. Mm. By that way, nahitabo gyud siya nga. Ingon ato ang nahitabo. Second time, first time na po to niya, panahon na siya katong dito sa Danlugan. Mhm. Usa ka Muslim, kana bindor ba? Okay. Didunggab man siya sa, siyempre, moingon gyud mi nga, kung ang gadunggab ato niya, usa ka Christian po siya. Mm. Pero, wa ko mo tan-aw og unsa ilang diferensya, akong gipaningkamutan lang nga mamidget kay wala na may makapaninda dito sa Danlugan sa merkado dito. Mhm. So ano mga puntuha, gamay ra kay to siya pero dako kayang damages para sa duha ka side niya. Mhm. Di makadto ang Muslim dili pud kadto ang mga Christian. Mhm. Dito atong puntuha to, pero atong gipangitaan na saya. Usap pod niya daghan man natong nahitabo atong na bridge niya. Kung di ako masayop, kapitan ato niya si Kapitan Ubaob. Okay. Ah, Malangasan. ang doon na siya problema sa Muslim ang Christian gyapon to niya. Mhm. Ang babae may Muslim. Okay. O niya ang Christian lalaki. Mm. O niya kay mura og naburos ba to niya dako kayo ang demand Okay. ato niya. Dili na ko mo mention og usang mga pamilya ha. Kay maot man po datong kuan. So napangitaan tong mga pamagi. Pamagi. Okay. Kaya problema ang gusto nun siya. Murag dako kayo ang dore sa Muslim. Kana lang. Tungod kay dala ba paglagot ba kasuko ano ni saya. Tapos akong gingon nga ni dangop man mo din sa barangay officialis nako nagpatabang pod Mm. ato lang pangitaon Mm. og unsay mga maayo niya Settle, siya. oo. Sa settle. Mhm. Sa akong paglingkod isip usa ka opisyalis sa syudad ato niya. Nangita gyud ko og mga pamaagi nga Muslim ug Christian. Magkabalik kay lang relasyon. Mo to kung giingon nga musaad ko ninyo nga ako mahimo gyud niya nga ligong tulay para sa Yes. Muslim ug Christian. That is, Asa pod ang taga-Bukid. that is how important. Ganong dunay representasyon sa inyo pareha Sultan para sa mga Muslim and Christian. Kay pareha na ng mga panghitabo. Kinsay Mhm. madangpan sa atong mga katawhan. Yes. So muna angay hunahunahon sa atong mga kaigsuonan kay naa na magay representation ng IPs karon, di ba? Ah. Sa council. Ah. Si bisan sa barangay sa pusili unta ko naa Mm. og sa ato ang probinsya. So Mm. importante kayo ang representasyon sa atong mga Kristiyano sa Muslim. Labi na sa inyo Sultan nga nakita ninyo nga always i-balance kanunay Mm. ang mga panginahanglanan sa ato ang mga katawan o sa atong komunidad. Oh. So why is it nganong gipangutanan ako na it's because muna ato ang lantaw nganong importante nga dunay Muslim and Christian representation sa ato ang council. Magdastingog sa mga Muslim, magdastingog sa Christian. At the same time, mo balanse kung sa Mo inyong balance. kinahan. Importante. Alright. So, yat yun tiod mga ka-RN, kay ang ato ang bisita, mulunsad po na siya puhon sa 2025 election, mubalik usab di siya sa pagserbisyo sa ato ang provincial board. So, I'm pretty sure sa atong mga kaigsuran, gusto gini maila-ila kay di mo po pwede nga abi kay mo gitudlo sa muslingan mo na buta dili kinahanglan natong ila-ilahon tagsa-tagsa ang atong mga kandidato so maabot nga mga pinili ay kay at stake ang ato ang komunidad kung makapili tag mga lideres nga dili maayo mo dumala nato
So ingon ani nga pamaagi mga ka-RN, mas maila pa nato unya tiud-tiud si Sultan Teng Marcaban sa iyang advokasya puhon sa ato ang provincial board kauban usab ang iyaha nga bando. Sa pagbalik sa ato ang programa, kini ang ato ang special election edition sa Waway Speak sa pinakaunang podcast diri sa Dakbayan sa Pagadian. Sa atong pagbalik, standby. Balik mga ka-RN din higapon sa Waway Speak sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. Madungog budo sabta. Mahalag makita ta sa akuan madungog budo sa radyo. No, para sa ato ang mga listeners mga ka-RN nagatong broadcast studio diri sa Barangay Tawagan Sur, Pagadian City. And of course, amo pong giawhag ang tanan nga mga listeners nato nga maminaw. Labi na karong bulan sa Disyembre na mihatag nga pasabog og mga papremyo pohon para sa ato ang mga listeners nga ibalik lantaw po namo ang amo pong pagpasalamat nga nagpaminaw kanunay sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. Ato balikan si Sultan Teng kay karong mga orasa ato karon nga pagutad-on kay mubalik na usab kini siya sa serbisyo kay usa ni siya sa mga malunsad para sa pagka board member sa unang distrito sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Sultan, ang mga katawhan sa Pagadian and Zamboanga del Sur na sayod nga medyo nakabakasyon kag tiud-tiud. So unsay nakapadecide nimo nga mubalik ka og mutabang sa grupo na nila ni Gubernatorial Candidate Sweet Cerilles? Unang rason gyud na niya na nakabakasyon ta tungod kay nakadesisyon ang pamilya nga dili sa mo appeal, dili ta mo ingon nga period gyud, dili sa mo appeal, dinhi na mo concentrate sa among barangay. Kay ang among barangay murag amo mo na ang among puloy anan panimalay ni panimalay na mo ni siya unya nagpuyo man pod mi dinhi nga maayo ang among kahimtang. Pero sa wadamha ang atong filing of candidacy ato pizza 8 man siya kung wala ko masayop. Pizza 8 sa October to siya. Mitawag na ko si Mayor Juno Flor Sweet Cerilles nga mamisita din sa Tawagan. Ilang nakontak si Marianet, Kapitan Marianet nga muani siya. Tapos gitawagan ko po ni Marianet nga ali din tito kay na sila tuyo nato nga pamilya. Okay. I'm thinking nga ang ilang pagkuan pag ani sa mua kanang bisita og mangayog suporta. Okay. Apit na mo makita na mo gusto siya hasta siya wa pa maka-file. Ingo sige wala man ni problema. Ni ano siya sa nilang kapitan kay muadto sa Sabalay ko dili diya lang kasi mo kay para mas dali ra po ko makagawas. Makagawasan na siya. Pag abot ito na siyak mitan ang kuyog akong asawa nga ang gihangyo ni Ma'am Sweet padaganong ko niya o board member. Ingko lang ma'am. Wa man na sa kuan kay kami ayo na ko padagana kung gingnan siya. Ay na ko padagana kay suporta ko sa inyo ha. Kay daan man gyud ko suporta sa ato mga grupo akong gingnan siya. Siya nga dili ang akong gusto mo dagan ko ma'am. Makatabang ra man gyapon ko bisan dili na ko. Di ko mo dagan. Tapos pagkahuman nangutan ako sa iya ngano man kung pungson o muhangyo man gyud ka nga mudagan ko. Nga kung atong hunaon dili man ko known din sa first district. Okay. Labangan pwede pa. Dunay nakailan ako. Tukuran pwede pa. Pero pag adto og Aurora, RM, Molave, wag yung ko wala na ko nilandia. Ultimo dalan di ko kay balo usaw na ko pag adto sa ato mga lideres labaw na niya pagserbisyo. Ang yang giingon ako, dako kang gusto niya ang iyang panggobyerno balanse. Okay. Balanse o gusto ko nga gobyerno nga iya sa katawan. Para mapadagan na akong gobyerno. Wa man ko'y representative from the Muslim. Okay. Ikaw akong kwaon. Ingon ana ang akong gusto.
dili naman po nga dinhilang ang imong lingkuran sa first district. Puhon makalingkod ka. Kay asang second district, wala ko'y Muslim dito. Ang ako lang dito, ang para sa mga subanan. So, gusto na ko, sa Balansig pulo yun. ini niya, dinhi mo 5, doon ako'y Muslim. Okay. Ang uban, mga Christian. Christian. Dito sa Pikas pod, 5 pod, na ako'y subanan. Subanen. Okay. Sa ato pa, balansi ang ato nga panggobyerno nga gusto na ko mao ang akong dalon para din sa katawan. Muhangyo ko sa imuha nga sugot na kay ako nay bahala sa pagpaila-ila nimo kung mao ang imong rason nga. Yung problema. wala gyud koy kailaan na din ha kay limited lang tungod kay taga syudad raman ang akong giintrahan kay tiniragog ko wa man komentara sa first district. But doon sa'yo nakapaaghat yun, di ba? Si Sweet kasi is more on inspiring words and makapadani nga kadang pagbatbat. So sa'yo nakapaaghat yun sa'yo nga maayo ang imong plano muna nga murag disugot na lang po ka. Ako nakita sa yaha nga lisod man gud pangitaon ni sa ka-leader nga kanang iyang gusto para sa katawhan. Tama. Nakita nako sa iyaha, sa among conversation sa iyaha, nga gobyerno demokrasya ang iyaha. Nakita nako sa iyaha nga akong ipangita nga ang gobyerno sa katawhan. Kamo to iyang gingon nga mao ni akong gusto. Okay. Tapos sa katawhan ug alang sa katawhan ang gusto nako nga dalon din sa Zamboanga del Sur. So nakita nako nga kumukuyog ko iniya by ligasiya, mapil ko sa iyang ligasiya. Yes, kay kagrupo man mi ana siya. Ang iyang giingon nga kung pananglitan dili ka mo mista kay mista man may sa Boy Scout sa ona. Ingon siya nga dili na ko madungog og unsay gikinahanglan sa mga Muslim. Okay. Kung dili ka mo apil, dili ko kay balo og unsay problema, dili ko kay balo og unsay gikinahanglan, dili ko kay balo og unsa pay laing gusto sa mga Muslim din gusto na ko na himuan og solusyon kung ako'y mulingkod nga wala na problema ang tanan hutong sa Zamboanga del Sur kay ako'y mo pangunaanan niya para ato masulbad ang tanan ana saya. So in short, Sultan, dako ding hagit sa imo ha. Nga ikaw gyud ang gipili in behalf sa mga kamusliman. Una-una sa tanan mao na siya. Dako kayong hagit sa ko on the other hand, dako kayo nga akong responsibilidad nga para sa akong mga kaliwat ini nga mga Muslim. Nga diin muhangyo ko nga kung gusto ta nga adunay kabaguan para dinhi sa ato ay niya kay sa karon nga eleksyon wala may midagan nga Muslim. Ako raman. Tinuod, Ako raman. Kay kung pananglitan, dili ko dawaton. Kay kung atong hunahunaon, sabay chances to win. Chances to win. Okay. Mura og naara ko sa ika-6, ika-7 nga board member. Tungod kay kung atong tanawon, by kanang by grupo, gamay raman mi nga mga Muslim. Kung Muslim lang ang muboto nako. Pero mihangyo ko kang mamsut hasta ang karon nga pagsuri-suri namo nga pamutindo ko sa stage nga kung mga Muslim lang ang akong saligan, dili ko mudaog. Pero ang tuyo ug tumong sa atong mayora nga atong umaabot nga governor atong suportaan kay para makumpleto ang tanan niya nga vision para nato dinhi sa Zamboanga del Sur. Kay gusto man gud niya balancing nga panggobyerno. Tanan hutong iyang kuwaan og representante para masulbad ang tanan nga problema para dinhi sa Zamboanga del Sur. Moingon siya nga dunay problema Muslim, iyang giingon nga ting ikay ato bangana. Ato bangana na niya. Akong giingon nga, ma'am, kung ako man ini siya, unsa may imong ipasalig na ako nga pwede na ko kaya nga akong ihatag sa akong mga kadugo. Siya nga, unsa man ang gikinanglan sa mga Muslim. Kung magsugod ta sa among mosque. Doon na may mga mosque namo dili sa pagpaubos, doon na mga substandard. Hasta pod ang among madrasa. Substandard din siya. Unya asa pod ang among mga maestro ini niya nakalimtan na sa panggobyerno nga kinahanglan hatagan mi og
kwarta po sa gobyerno nga mahatag ngadto sa among mga Mga maestro. oo. Oh, maestro ni ustadza ug ustads man ang ngalan na. Kasi pa siya wala na siya kuan, wala na ni maalukitan og budget. Murag Volunteering. murag wala koy kuan na naibaloan na siya. So, mawag ni pangayo. Ma-assure ni mo na sa kuha nga mahatag ni mo na kay maulo biatag dagan lang ta niya unya wala sila paninglon sa kuha. Moto miingon si Ma'am Sweet nga tabangi ko nga makalingkod. Tapos hatag na ang imong mga kadugo nga mao na ang plano nako nga para sa inyo ha. Kung dili ka mo intra, usan ako pakibalo. Dili lang din sa first district, asa sa second district. Kaduna pa man to yung mga uban dito nga mga Muslim niya. So sugtak na ako kay para sa kayuhan po din sa mo. Daghang kayo dugay ko kung dili katingog tungod kay kung ba kalit-kalit ba wa ko kay balong ako na wa man ko mangandoy pud ana niya kay I am happy sa akong pamilya nga liit. Kami na nagkuyog din siya. Halos kada bulan to ako sa Manila. Kay tuwa man akong pamilya to dito. Naami balay dito, tuwa akong mga anak o niya. Kung pamasahe lang, nalabas sila. Kay duha na ko na akong mga doktor. Nadaghanan kabang. Daghan magtinabangan. Okay. Bubalik ang mga pamilya releases. Kabalo jud ko sa medyo mas idaran mo kani Sweet, no. Nasayod ka sa pangdumala kani adto sa nilang Boss Tony and Madam Auring. Kumusta ang imong panglantaw karon? Si Sweet is naa sa new millennial na ni siya nga klase sa mga pagdumala. So unsay makita ka nimong comparison sa ilaha? Pagdumala sa una nilang Boss Tony and probably pohon sa pagdaon niya pohon ni Madam Sweet. Si Sweet murag gikan sa mga maayong pamilya ba. Gikuha ni siya. No, doon na po siya training sa mga serilyes. Okay. Ang diferensya lang gamay, ang tingog. Ang tingog, boss. Ang tingog ni boss, murag Hearst. Mura og dunay ingon ta og di gyud kasuhito niya, mahiubos ka. Tungod kay dunay abi nimo mo na gyud Ginoo. Wa suko na. O niya kung taas mo ka garbo, umingon po ka og ginsulto ko. Si Ma'am Sweet dili. Sweet gyud ang voice. Mo na gingon nga maguna ang iyang murag ulahi pa ganiyang mata kay maguna ang iyang pagpaminaw og unsay imong problema. Makita na ko ang uban gani niya, doon na pa gani niya, very close kayo siya sa tao. Very close gud na niya. Doon na pa makita na ko nga amot tigong sabato niya o duol mo siya kaila nga makaako og mo ana sa iyang abaga niya. Iyang ikon ang iyang dalunggan ana na siya. So ingon ana ba? Dili pa siya ingon nga wa ko mag-expect nga mahimo siyang taas o untouchable na siya. Pero mo na akong tanaw sa iya ha. Masa siya, makamasa siya. Kaya kung tanaw ni mo ang iya mga taping, sa iya mga kaagi, sa iyang kuan nga, nisaka na siya sa mga laing probinsya, sa bukid pa yun, lahi ni siya. Siya yun ang abot kamayng Pangulo. Ana siya. Maduulan, approachable. Approachable ini saya. Okay. Sultan, atong lantawon karon ang kinatibukan sa Zamboanga del Sur. So, bisag sa first district imong pagdagan, but siguro ang ulo maglantaw gyud na nga ang provincial board kinatibukan man ang Zamboanga del Sur ang atong serbisyuhan. Unsay makita nimo nga siguro kakulangon nga probably mahatag nimo puhon kung mamahimo nga usa sa mga miyembro sa provincial board, unsay matampo nimo sa pagdumala pohon diha sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Sur? First, ang akong kinaiya nga fiscalizer ko. Okay. Dili ko basta-basta mo yes o dili angay yes. I'm sorry kung unsa doon na ba masakitan ako. Basta ang akong gihangyo palingkuro na to si Ma'am Sweet. Okay. Para ang iyang vision o vision sa kadaganan, iyan niyang matuman. Kung ako makalingkod, akong suportahan ang tanan vision nga maayo ni Ma'am Sweet. Ako nang suportahan. Para ang ako pong vision, mahatag po niya. Kay kinsa man akong pangayuan o dili siya maoy mo lingkodan na saya. Unya kinsa man po makasulti sa gikinahanglan sa mga Muslim kung wala po ko ini niya. Sa ato pa period ini siya. Ang atong One Sweet Day, ang atong Vice Governor,
other set of board members ini siya. Kay mag-unsa pod ang atong governor. Kung gitali pod na siya dili iya ang iyang vice governor Di kalihok. ug ang iyang board member. So kana ang akong kuanin ni siya. Di man ko makasaad og mga proyekto kay dili man ko kuanan siya. Balaod naman ang ako Basta ang tanang balaod gikinahanglan sa atong umaabot nga vice governor akong ihatag. Ako'y mo stand, ako'y mo suporta. Kung kinahanglan nga mo patas og kamot, who is in favor, ako mo patasan niya. Kung kinahanglan nga ako'y mo duso o kung sa gikinahanglan sa kadaghanan, ako'y mo hatagan na siya para makuha na to ang tanan-tanan. Okay, very nice kaayo. Usa po na sa mga gikinahanglan kaayo sa mga tao nga naay mo barog diha sa ato ang provincial board pohon. Katong galingkod ko dito sa kuan kining sa city ang mobalik ko gamay sa city. Yes, po. Makaingon sila nga gaaway mi dito. Kay kung dili ko kinahanglan publicity first. Doon pa yung mga pamaliton nga kinahanglan akong inon. Asa atong gipalit. Tapos naa ipaagi ninyo sa auditor nga certified nga naa. Kung doon na itong palitan, ipa-certified. Nga kana siya gikinahanglan nato. Kung ang nagkinahanglan na niya ang city engineering, sila ang mo certify na niya. After all, musuporta ra man gyapon. Check and balance para sa ato man ang mga katawhan. So, ingon ni gyapon na mahitabo. Ingon ni gyapon na mahitabo nga sa atong paghangyo nga kita tugtan nila nga mo serbisyo ngadto sa Zamboanga del Sur First District nga mahimo tang check and balance ug mohatag din siya. After kumudaog mi, di na ko mutanaw, di na ko kaila og kinsay amo o kinsay dili. Basta fair. After the election ibalik na to ang tanan nga atong panagayon. Dili na to ipadayon ang kontra ingon ko. Dili na kontra at bang ra. Atbang lang. Atbang sa pamalit. Pero sa kinatibukan, naara man ta nagpuyo sa atong kaugalingong probinsya. Isa ra man ta. Okay. So anyway mga ka-RN no, ang atong mga katawhan Sultan naglantaw karon labi na sa atong mga kaigsoon wa pakakailasot dito sa mga naas kalungsuran pero halata ninyo kay mosuroy naman sila anam-anam magpaila-ila ni sila tagsa-tagsa sa inyong tugkaran and especially sa ato ang mga kaigsuonan no nga mga matawag na to ganito mga first time voters o siguro lagmit katong mga butante na to nga mga mas maayong madungog ninyo tanan nga mga kandidato. Walay angay nga pugngan. Nga naman, pwede mo na paminawon, pikas ug pipkas para kamo maoy mo balanse. Okay. So anyway, atong hatagan karong higayon si Sultan Teng Marcaban. Mohangyo para sa itong mga kaigsuunan, o labi na sa mga naglantaw karon sa ato ang programa. Sultan, na ang mga katawhan naglantaw sa imuha, unsa imo ikaistorya, sa di pa maabot ang atong umaabot nga kampanya. Go ahead. Una sa tanan, daghang salamat. Why sa imong pagkipag hinabi nako. Yes. Nga ang akong tingog ug hangyo moabot sa katawhan sa Zamboanga del Sur ug dinhi sa Permero Distrito. Katawhan sa Zamboanga del Sur. Panahon na para mopili mo og ikinsa. Dili na ko mandaot, dili na ko mo ingon nga sila bati mas maayo mi inin siya. Ang akong gihangyo ninyo, tan-awan ninyo ang tanan mga maayo na mong side ini saya. Kadiin ako mohangyo nga hatagi ko ninyo og panahon nga makaserbisyo kaninyo og ininyo yung lauman nga kini siya puro serbisyo yun tungod kay ang akong track record nagpakita gikan sa akong pamilya nahimo kong barangay punong barangay nahimo kong city councilor ug karon mohangyo ko sa inyo dili ko ninyo ikaulaw wa ko'y gitago sa akong kaugalingon ang ako lang yun niya makaserbisyo kanyo mohangyo lang ko hatagi lang ko ninyo o kuyog ang ako mga grupo ug panahon para makaserbisyo kanina. Daghang kay salamat og may adlaw. Kay maayong salamat kaayo Sultan sa imong panahon ug ingon man sa atong mga kaigsuonan nga naglantaw karon. Salamat kaayo nga kanunay mo nga naglantaw. Ako pong gihagit ang uban atong mga kaigsuonan, mga kandidato gustong magpaila-ila, we will open the door sama sa gingon ni Sultan tanan. Amo pong giablihan. So kung kinsa man nga gusto nga mamhimong guest usab sa ato ang podcast, sa atong Waway Speaks, pwede ra mo tawag, pwede ra mo text or mo-message sa ato ang Facebook page. So, salamat usab kaayo sa atong production staff nga ato nagkauban karon adlaw. Pasalamat pud ta ni Kapitan Ian Marcaban sa iyang manindot kaayo nga venue sa atong interview karon adlaw. And at the same time, sa tanan pod nato nga mga kaubanan sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Hangtod sa sunod nga episode, mga ka-RN, kini gyapon yung higala sa kahanginan, ang inyong higala. Waway Belan, daghang salamat. God bless.
Kinsa siya, sila ang mga taong handang nga mo serbisyo. Kinsa sila, atong ila-ilahon ug atong nga susuyhon.